Kasama po si Pangulong Bongbong Marcos sa listahan ng Time Magazine na 100 Most Influential People ngayong 2024. Kasama ang Pangulo sa ilalim po ng Leaders category. Sa artikulo, sinabing ang kanyang pagkaluklok sa pwesto ay dahil umano sa paglinis sa kanyang family legacy gamit ang pagmamanipula umano sa social media. Pero ang kagustuhan daw ng Pangulo na ayusin ang pangalang Marcos ay nagresulta sa iba pang pagbabago. Ibinalik daw ng Pangulo sa gobyerno ang mga teknokrat o mga eksperto, pinatatag ang ekonomiya matapos ang pandemya at inangat ang Pilipinas sa mata ng mundo. Tinukoy rin ang paninindigan ng Pangulo laban sa agresyon ng China sa South China Sea at pinalakas ang alyansa ng Pilipinas sa Amerika sa gitna ng namumuong tensyon sa rehiyon. Ayon sa palasyo, ang pagkilalang ito sa Pangulo ay sumasalamin sa uri ng pamumuno niya na inuuna ang interes ng bansa at kapakanan ng bawat Pilipino bago ang... Now, ito yung magpapatunay na iba yung tingin ng buong mundo sa leader natin, sa presidente natin, kaysa sa narrative na gustong iparating ng mga DDS sa atin. Na ang tanging sumisira sa imahe ng presidente natin ay ang kapwa niya Pilipino. Now, sino lang naman 'di ba yung nagsasalita against the president na kisyo mali daw yung pamamalakad, incompetent daw na presidente, wala daw mga personal attack na sumisira sa imahe ng presidente. Alam niyo na, sino ba yung nagkakandak ngayon ng prayer rally o peace rally daw na sinatawag na sumisira sa imahe ng presidente, na sumisira sa imahe ng buong bansa, na sumisira sa imahe ng Pilipinas sa mundo. Unfortunately, yung Time Magazine, yung buong mundo, hindi natinag sa mga ginawang paninira ng mga DDS against the president. Yung personal attack, yung buong mundo nagbigay na ng statement regarding how competent is our leader na belong sa 100 influential leader sa buong mundo. Yan yung nagpapatunay. Iba yung naratibo na gustong iparating ng mga prayer rally ginaganap ng mga DDS. Kayo lang, wag nyo nang idamay, wag nyo nang i-brainwash yung mga Pilipino sa mga pinagagawa nyo na prayer rally na yan. Dahil alam namin, alam ng mga Pilipino kung ano yung interest ninyo dyan sa rally na yan. Wag nyong sabihin, baka naririnig to ng buong mundo. Wag nyong sabihin na yung prayer o peace rally na yan is gusto yan ng buong Pilipinas. Hindi kami kasali dyan. Wag nyo kaming idamay. So yung interest nyo regarding dyan kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga issue ng mga Duterte, revocation ng prangkisa ng Isiminay, yung mga fake news peddler, yung mga angkor dyan, huwag nyo kaming idamay. Huwag nyong idamay yung presidente ng Pilipinas na ginagawa yung trabaho niya na napapansin ngayon ng buong mundo. Huwag nyong isama sa panawagan na sinasabing buong busis ng buong Pilipinas yan. Hindi yan busis ng buong Pilipinas dahil marami pa dito sa Visayas, sa Luzon, even sa Mindanao, na hindi naniniwala dyan sa mga pinaglalaban nyo. Na yung interest na pinaglalaban nyo dyan is kapakanan ng buong bansa. Hindi yan. So alam namin kung ano yung pinaglalaban.